Mga kababayan, uunahin po natin itong sa Comelec. Oo, nako po mga kababayan, kay Marcoleta po ito. Mga kababayan, Comelec, no? Marcoleta, na kung saan mga kababayan ay inabsuelto. Nako, hindi naman po tayo nagtaka mga kababayan. Kasi ilan naman pong mga reklamo dyan sa Comelec mula kay Chis Escudero, wala din nangyari, absuelto lang din. Kay Marcoleta ganun din sa bagay, kapatiran, syempre parehong INC. Alam nyo na. Di ba? Syempre kapatid si kapatid So ito po mga kababayan, no? Ipapanood ko sa inyo ang desisyon ng Comelec, mga kababayan, sa pag-absuelto kay Marcoleta. No? Lusot si Marcoleta, mga kababayan. Binabasura ang investigasyon sa issue ng Statement of Contributions and Expenditures ni Senador Rodante Marcoleta. Balita mula sa Comelec at TV Radyo Patrol, Steve Raz. Ma'am Cynthia Capitle, Bernincita Mediante. Hello po. Pinasi ng Comelec Anbang ang pagkakatibay sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department Sara Madrona, hello. na hinto ng investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Section 39 ng Republic Act 7166 na may kapangyarihan na pag-uwin o nag-aalis sa kasong kriminal ng isang kandidato. Base sa resolusyon, may paglabag si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code dahil hindi detalyado ang mga natanggap itong pera sa kampanya, pero lusot si Marcoleta sa ngayon na makulong ng 1 hanggang 6 na taon dahil sa probisyon ng nasabing batas. Nilinaw naman ng Comelec na hindi binabaliwala ng batas ang civil liability o ang posibleng pangumulta sa senador. Siyempre, inaasahan din natin ano ba magiging aksyon ng respondent doon sa naging rekomendasyon na yan. May gagawin ba siya o wala ba siyang gagawin? Ay number 2, paano ito i-resolve naman ng Law Department? Ibig sabihin po, tinapos ng PIFAD ang kanyang investigasyon, wala daw pong criminal liability, pero kung ano man po yung iba pang liability, nasa Law Department naman po yan, na later on, sure, na i-recommend sa NBank din ng komisyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. We've been talking about Senator Rodante Marcoleta's SOSE, and joining us this afternoon is Comelec Commissioner Attorney Ray Bulay. Commissioner, magandang hapon po and welcome to Storycon. Magandang hapon po, Ed, at Idol Ronald, at saka Regina, And Ami po. Ami. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapagkinig. Thank you very much po for Pakinggan joining niyo us na, today. mga I think it's your kababayan. first time with us on the show. Yes, and I apologize because it's supposedly the chairman who should be here because he's the master of all of this. Thank you. But Kong, ano? So, Kong, kayo ba fall guy? Sarap ng tao. Mga kababayan, actually medyo mahaba po ito, no? Huwag na lang po yan. So maghanap tayo ng medyo short lang na video na kung saan mga kababayan ay ito nga, tinuldukan na ng Comelec itong issue ni Marcoleta sa kanyang SOSE. So mga kababayan, hindi naman po tayo nagtaka noon pa naman, di ba? Hindi pa nga ito nagdesisyon, ay alam na po natin ang kahinatnan. So sabi ko nga sa inyo, magkano nga ba? Hindi ko alam. Basta nagtatanong lang. Mga kababayan, wala na tayong aasahan. Oo, syempre nakaupo na yan eh. At saka, alam nyo kung para sa akin na, either meron man itong nilabag si Marcoleta o wala, ang rason ng Comelec ganito, ganyan, ganun. Alam nyo sa totoo lang, ang Comelec kasi ayaw gumastos. Ang Comelec ayaw gumalaw, ayaw magtrabaho, ayaw gumastos. Kasi kapag ka natanggal yan si Marcoleta, syempre babaguhin na naman nila yan. Tatanggalin na naman yan nila yung mga pinagpiprint nila dyan. O buburahin nila lahat yun. Gastos na naman. Yan na yung dadahilan nila mga kababayan. So ito, pakinggan natin ulit. Yung iba pa. May ads lang po mga kababayan. Yan po kasi ang napapansin ko. Parang ayaw ng Comelec gumalaw. Ayaw nilang ganito, ayaw ganito. Wala naman tayong magawa mga kababayan. Kasi sila ang nandyan eh. Meron bang Kasi kung tayo ang magdesisyon, tanggal na. Sila ang nagdesisyon, wala tayong magawa mga kababayan. Waiter lang naman yan. Sila ang nasa power, wala man tayong power. Ano magawa natin? Diba? Meron bang nakitang paglabag sa batas? At kung meron bang nakitang paglabag sa batas, ano ang epekto nito? Ito ba'y mananatiling isang kasong administratibo o meron itong kasong kriminal na naaayon sa batas? At kung sakali man po nawala, ito na po ang katapusan ng kanilang tinatawag na resolusyon.
Walang nalabag sa kampanya si Senator Rodante Marcoleta Wala. ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Alam na Ito din. ang naging pasya ng COMELEC matapos ang isinagawang Anbank session ngayong araw. Sa naturang pulong, iniadapt nito ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng komisyon na tapusin na ang investigasyon Mamuna dahil Luis, wala sino po? umanong ebidensya na magpapakita na may nagawang pagkakasala ang respondent. Nakasaad sa Resolution number 26-0224, nag-ugat ang investigasyon sa hindi umano pagdedeklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng tinanggap na 75 million pesos mula sa tatlong individual para sa 2025 national and local elections. Actually mga kababayan, ito po ang nakalagay na nakarating sa akin. Hindi isinulat ni Marcoleta ang pangalan sa mga nag-donate. Ngunit may nakarating sa akin mga kababayan na isa or dalawa sa mga nag-donate kay Marcoleta, si GB Ejercito, si Mike Defensor, at saka hindi ko kilala yung isa eh. Actually, 3 po yan, mga kababayan. 3 po silang nag-donate na hindi pinangalanan ni Marcoleta kasi po ang nag-donate pala sa kanya si GB Ejercito at saka si Mike Defensor at saka itong isa. Hindi ko alam yung isa, basta 3 mga kababayan. Ngunit, bukod dyan mga kababayan ay pinaimbestigahan po ng COMELEC itong 3 na nag-donate, no? Na si GB Ejercito at saka si Mike Defensor. So kaya naman pala mga kababayan walang nilabag kasi nga sila naman pala ang nag-donate. Si Mike Defensor, si GB Ejercito at saka may isa to dito eh. Kalimutan ko, nawala. Nawala po mga kababayan. Basta malalaman nyo yan. Malalaman nyo yan mga kababayan. Hindi po, walang kinalaman si Diskaya. Basta lalaki, 3 sila. GB Ejercito, Mike Defensor, at saka hindi ko alam yung isa, parang negosyante yata yung isa, lalaki. So, kaya naman pala walang nilabag. Kasi ang nag-donate naman kasi is politician lang. Hindi natin alam kung totoo ba yan. Kasi wala namang resibo. Wala ngang ipinasa eh. Baka naman kasi nakausap lang. Sabihin mo, ikaw nag-donate. Sabihin mo, ganyan nag-donate. Diba? Michael Tan ba? Hindi ata. Ma'am Lucia Abado. Basta ang nag-donate mga kababayan. Nabasa ko yun kanina. Ito. Hanapin natin mga kababayan. Ito. Donation. Ayan. Donation of Marcoleta. GB Ejercito at Mike Defensor. Ito mga kababayan, ito. Ito nakalagay mga kababayan na ayan, disclose offense, commenting, saan na ba yon? Sandigan Bayan affirms 7 hours official speaker the COMELEC in bank terminated investigation alleged. Ayan, ethics complaint during press briefing. Ayan, Mike Defensor sinabit na si Senator Marcoleta. Actually mga kababayan, ayan, ito nga perjury complaint versus Marcoleta. Mga kababayan, basta ganun. May nag-donate sa kanya si Mike Defensor, GB Ejercito, at saka may isang lalaki. No, pinaimbestigahan nga din ng COMELEC yun. Actually, hindi ko na-save eh. Kanina nakita ko yun kanina dito eh. Na pinapaimbestigahan ng COMELEC itong bakit hindi nilista ni Marcoleta ang pangalan. Pero wala naman daw nilabag kasi nga, mga kababayan ay si ano lang naman ang nag-donate. 2 politician ata o 3. Diba? Hindi ko mga kababayan, basta kung makita ninyo i-search nyo na lang po, no? Kasi ito po ako na nga lang, hanapin na lang natin dito para makita natin mga nag-donate kay Marcoleta. Ito po. May nagtanong dito 5 days, contractor ba ang nag-donate kay Marcoleta? Ito mga kababayan, 2 hours ago. Komplikado, panoorin buong detalye. Pinaliwanag ni Marcoleta sa kanya 112 million
Investigasyon, Rodante Marcoleta. Basta mga kababayan may nag-donate sa kanya, hindi ko lang talaga makita. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Safe na si Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon sa kanyang questionableng sose. Sa halip, campaign donors niya, kabilang si Mike Defensor, ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda. Oh, 'di ba? Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo eh. according sa aking mga biik na walang puwet, si Mike Defensor, si GB Ejercito, ang mga campaign donor niya. Safe na si Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon sa kanyang questionableng sose. Sa halip, campaign donors niya, kabilang si Mike Defensor, ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Campaign donors niya si Mike Defensor, si GB Ejercito. Na ang motu proprio investigation ng Commission on Elections laban kay Senator Rodante Marcoleta, kaugnay ng alleged discrepancies sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa botong 601, pinabura ng COMELEC Anbang si Marcoleta at sinabing walang sapat na ebidensya para sabihing nag-commit siya ng kahit na anong election offense. Nag-inhibit sa botohan si COMELEC Chairman George Garcia. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang hindi pagkakatugma ng SOSE at declared sale ni Marcoleta. Natuklasan din ng BNC na wala siyang declared donors o contributors sa kanyang naging election campaign kahit na umabot sa mahigit 100 milyong piso ang ginastos niya rito. Paliwanag ni Marcoleta, hindi niya pinangalanan ng kanyang campaign donors para maiwasan aniya ang pamumulitika sa kanila. Dagdag niya, natanggap niya ang mga donasyon bago pa siya kumandidato. Sa resolusyon ng COMELEC, inaprobahan din ito ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department na sa halip na si Marcoleta, ang 3 donors nito ang dapat sampahan ng isang election offense complaint. 3 donor, mga kababayan, ang sasampahan ng complaint ng COMELEC, hindi si Marcoleta, yung nag-donate. Sino-sino nga ba yan? Ang dahilan, bigo raw silang magsumite ng kanilang sariling report of contributions para sa kampanya ng senador. Kabilang sa mga donor, sina Michael Tan Defensor, Joseph Varius Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Para kay Election Watchdog kontra Daya Convenor Danilo Araw, weird at delikado ang itinatalagang legal at sampahan ng isang election offense complaint. Ang dahilan, bigo raw silang magsumite ng kanilang sariling report of contributions para sa kampanya ng senador. Kabilang sa mga donor, sina Michael Tan Defensor, Joseph Varius Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Hindi pala si mga kababayan, sorry. Akala ko kasi si Joseph Ejercito. Joseph Espiritu. Ayan, akala ko si Joseph Ejercito Estrada. Kasi kakapangalan kasi ni GB Ejercito, hindi pala. Si Joseph Espiritu. Yun pala yun. Basta na malikmata lang ako kasi nga, yun ang shinare sa akin na wala. Hindi ko na save. So, si Joseph Espiritu, hindi si Joseph Ejercito Sorry mga kababayan. Ang isa sa campaign donor niya, Mike Defensor, Joseph Espiritu, at saka si anak yata or kamag-anak pa rin, Tan, Chinese. So Michael Tan ba? Kaya Convenor Danilo Araw, weird at delikado ang itinatalagang legal precedent ng COMELEC resolution. The rich and powerful have a lot to be thankful for to Marcoleta, pardon my sarcasm, because he has provided the blueprint on how to legally cheat your way into not properly disclosing your campaign donations. Ibig sabihin, pwede pala na magkaroon ka ng zero donation at pwede pala na hindi mo i-disclose kung sino-sino yung nag-donate sa'yo, basta siguraduhin mo lang na isusumite o ibibigay yung donasyon sa'yo bago yung simula ng kampanya. Aminado si Chairman Garcia na tila nakakapagpahina ito ng mandato ng poll body. Pero wala raw silang magagawa kundi i-enforce ang election laws. Lalo na't malinaw aniya na hindi pa kandidato si Marcoleta nang tanggapin ang donasyon. Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit... paano sila nakakasiguro na tinanggap ni Marcoleta hindi pa siya kandidato? Paano nakakasiguro? Bakit? Meron bang picture na habang tumanggap si Marcoleta may date? 'Di ba? Yun ang tanong mga kababayan. Paano nakasiguro ang COMELEC na tumanggap si Marcoleta hindi pa siya kandidato? Anong pruweba? Salita lang, kwento lang. Di yun, tapos na agad.
'Diba? Oo. Yan nga mga kababayan eh. Anong patunay at pruweba na si Marcoleta ay tumanggap nung hindi pa siya nakapag-file ng COC or hindi pa siya kandidato pagka senador? So anong pruweba? Anong example? Paano ipakita? Ito, picture. May picture sila na tumanggap si Marcoleta ng pera. So picture ganyan, may date yung picture. Kasi sa atin mga kababayan, sa cellphone natin, no? Kapag ka nag-picture kasi tayo, halimbawa dito, punta ako dito sa aking gallery, mga kababayan. Dito kasi sa gallery ko mga kababayan, meron akong picture, lumang picture. Kapag ka yung lumang picture mo mga kababayan, katulad nito sa picture kong ito, ayan. Yung picture kong yan, kapag pipindutin mo yung gilid, yung tatlong tuldok na yan, malalaman mo kung anong petsa. Nakalagay dito mga kababayan, details. Ayan, dito pala, dito sa baba. Pag pinindot mo yung details niyan, wait. Ito, may I. Ayan. So, nakalagay dyan, November 4, 2025. Alauna, 31 ng madaling araw. November 4, 2025. Nakalagay mga kababayan. No? So, baka naman may picture si Marcoleta na habang nag-donate si Mike Defensor sa kanya, pumunta sa bahay nila, may picture sila. So, malalaman mo naman yan eh. Kasi mga kababayan, lahat tayo may mga cellphone. Imposible wala kang cellphone. Ngayon mga kababayan, pagka may luma kang picture, puntahan mo yung details. No? Kabila, no, gilid ng picture, may tatlong tuldok na parang letter I. Pag pinindot mo yung letter I na yan, mga kababayan, lalabas yan November 4, 2025. Ayan po. November 4, 2025. Tuesday. Nakalabas. Ayan po yan. Ako. Picture ko po yan. So, ibig sabihin, may mga details nga, mga kababayan. So, ang problema lang, mga kababayan, ay di na din mas masama ken basta makasuhan si Defensor. Malita ba or inote lang kumilik. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, yun po yun. So, malay natin kumpleto naman, walang problema. Pero kahit sabihin nating absuelto siya sa kanyang discrepancy, yung mga nag-donate ngayon ay nasasabit. Nako, mga kababayan, mukhang safe si Marcoleta, si Mike Defensor naman hindi. Di ba? Na-safe si Marcoleta, si Mike Defensor naman yung hindi. Naku po, bahala sila dyan. Okay lang yan mga kababayan. Safe ka. Si Mike Defensor naman hindi. Ay, bahala na. Sila na yan. Hindi na tayo mangialam dyan. Bahala sila. Di ba? Diba? So wala, So wala na issue si Marcoleta kaya dapat makulong yan. Hindi naman, huwag nyo naman ikulong, matanda na, nakalbo na nga eh. Dapat tanggal na yan si Marcoleta kasi palati lang gumagawa ng peke. Yan yun na mga kababayan, kung dyan naman siya. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, diba? Kapag mahilig kang mag-order sa Timo, nako, Timo ka talaga. Diba?